Isang puting van, isang wax seal, at isang lihim na nagbabalik, ito ang gabi na maaaring magbago ng buhay ni Naomi at Minji. May liwanag na mabagal na bumababa sa Pan-Asian chandelier ng Parkside State, naglalaro sa mga tahi ng veil at sa mala porcelain na mukha ng cake na nakatayo sa ilalim ng tent. Si Naomi Hayes, naka-blazer na kulay abo at kamay na yumuyuko sa tela ng mesa, ang unang ihip ng hangin sa eksena. Profesional, maingat, may balat na nagtatakip ng dati ng sugat. Ang tangi niyang silbi ngayong gabi, gawing perpekto ang larawan ng kasal ni Minji Park para sa isang mundo na hindi dapat makakita ng mga gasgas sa likod ng ginto. Mabilis ang tingin niya sa mga detalye, ang pagkakabukas ng escort ribbon, ang pagkasikip ng tinik ng corsage, ang maliit na wax seal na nakalagay sa sulat na hindi pa nabubuksan. Isang maliit na kahong-kahoy na may lumang linggap, ang seal, pawis sa palad niya, ang amoy ng kape sa hangin na nagdagdag sa aroma ng sesame mula sa catering van sa likod. Huwag magkamali, ang mga maliit na bagay ang nagpapakita ng isang taong hindi dapat magkamali. Naomi ay bihasa sa pagwawasto bago pa man ang mundo magalit. Sa kabilang dulo ng hall, nakatayo si Minji, mamiminang maputi ang mukha, mga kalakip na tila paputol ang halahak niyang inilaan para sa mga bisita. Si Mrs. Park, nakakurseta, naka-timeless na paghuhusga, ay nagmamasid na parang may hawak na timbangan. Sa isang sulok, ang isang Koreanong man, Lim Woo-jin, ay nakaupo ng tahimik, hindi nagbubukas ng kamay. Ang kanyang presensya ay isang malamig na pader. Hindi siya nagbubukas ng bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay kumukuha ng traffic ng lahat ng liwanag ng bawat maliliit na pagkakamali. Sa mga tao ng negosyo, tahimik ang pinakamalakas na paninindigan. Ang kontrata ng magpunta sa kanya ay hindi basta-basta. Naayos ni Naomi ang detalye, pinakinggan ang kondisyon at tumango. Sa huling bahagi ng pagsagot, tinanong niya ang sarili kung ano ang hindi bababa sa totoo. Para kanino ba siya nagtatayo ng imahen? Para sa bride, para sa korporasyon, o para sa kanyang sariling nakaraan? Hindi niya ibubulas ang tanong, ginawa niya ang trabaho. Pagkatapos ng unang pulong, habang dinadaanan ang prep list, may text message na dumating sa telepono ni Naomi, isang anonymous na pangbanta. Walang sender, isang larawan, isang puting van sa malayo, blurred, may anino ng isang lalaki sa pintuan. Sa likod ng larawan sa mga puting font, isang salita, alalahanin. Hindi ito ang unang ganitong bagay na natanggap niya sa buhay, ngunit humigpit ang kanyang dibdib sa daming ang pagkakatulad sa isang lumang sugat na hindi niya inasahang babalik. Naomi, sino pa ang nakakaalam ng venue plan? Lito, Chief of Security, tumango, mga mata niya ay kumikislap. Ilang tao lang, Miss Naomi, limitado ang listahan, contingency naka-standby. May mga maliliit na bagay na nagsabog ng tensyon. Ang drone na gumagawa ng bilog sa itaas, ang maliit na puting ilaw na malayo na bumababa, ang wax seal na tila wala sa lugar sa isang wedding contract. Sa mesa ng planning, may lumang crest, magkadugtong na triangles at isang letra na halos mamamatay kapag binasa. Kailanman, ang mga kahon ng nakaraan ay may mga seal. CTA, kung nais ninyong malaman ang buong kwento at makasunod sa bawat pag-ikot nito, mag-subscribe na at manatili hanggang dulo. May isang figure na papalapit sa mga backstage. Unji, isang domestic worker na madalas na nakikita sa catering area. Hindi siya ang uri ng taong mapapansin agad. Simpleng damit, buhok na ka-ponytail, mga kamay na may bayayad na marka ng pagod. Tinawag siya ng isa sa mga suppliers para ayusin ang mga ula ng flatware. Nag-adjust siya, ngumiti ng may maliit na paumanhin at lumingon pabalik patungo sa mga lamesa. Ngunit may ibang mata na nakamasid. May isang maliit na sulat na naiwan sa isang bench, isang sobre na may wax seal na parehong motif ng crest na nakita ni Naomi. Walang pangalan, walang return address. Ito ang simula ng mga bagay na hindi dapat magsama sa tanghalian ng isang kasal. Nakakita ng pattern si Naomi at hindi iyon kaginhawaan. May pagkakahawig ng font, ang paraan ng paglalagay ng tatak, ang pagkakaputol ng string. Ang mga pulang dahon ng isang lumang post nagbukas sa alaala niya. Mga taong tumatahimik sa likod ng pader, mga transaksyon na hindi malinaw. Lumilitaw na ang wax seal ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay isang mensahe.
Ngunit higit sa mga bagay, naroon ang katauhan ni Unji. Sa isang break, lumapit siya kay Naomi at nagbigay ng isang maliit na piraso ng papel. Walang laman, maliban sa isang pangalan at isang petsa. Ito lang po, Miss Naomi. Ang sabi niya, mahina may mga mata na nag-aalab ng pag-aalala. May nag-iwan ng ganito sa kitchen area. Pinindot ni Naomi ang sulat sa palad niya at naramdaman ang bigat nito, hindi lamang dahil sa wax, kundi dahil sa pangako ng isang bagay na iba. Ang unang hayag na banta ay dumating ilang oras bago magsimula ang rehearsal. May tumunog na tawag, isang numero na hindi rehistrado. Sa kabilang linya, isang boses na malabo at maingay. Isubmit ninyo ang kontrata o aalisin namin ang isang bagay na mahalaga sa inyo. Nagputol agad ang linya. Hindi nag-iwan ng pangalan, nag-iwan ng banta. Sigurado tayo, tanong ni Naomi kay Ji-hoon, ang security lieutenant ni Woojin, habang tinitingnan ang footage ng CCTV. Nakita nila ang isang puting van na dumaan sa labas ng 3 beses sa loob ng 30 minuto. Hindi sapat para kumilos, ngunit sapat para gumising ang isip. May pattern, sagot ni Ji-hoon, hindi random, sila'y naka-assign. Sa ganitong sandali, lumilitaw si Woojin para pumunta sa countdown ng rehearsal. Tumayo siya sa gilid ng hall, ang balikat niya parang bato. Siya ang uri ng tao na nag-conserve ng salita at kumakain ng determinasyon. Hindi siya nasiyahan sa mga detalye, ngunit alam niya kung paano kontrolin ang imahe. Tumingin siya kay Naomi, isang kaunting pagkilala na hindi niya inipin. Hindi ito pag-amin, isang pagtantiya lang. Minji, sa paningin ng iba, ay isang liriko ng takot. Ano kung may magbukas ng isang bagay sa gitna ng ceremony? Tanong niya sa Naomi habang nag-aayos ng veil siya sa dressing room. Ano kung ito ay makakasira? Boses ni Minji ay tumutulo, parang papel na pinipilit hindi mabasag. Naomi, inilapat ang langis sa palad ni Minji, isang maliit na ritual ng paghahanda. Hindi natin hahayaang mangyari iyon, sabi niya, ngulit sa loob ng puso niya ay humihikbi ang memory ng ibang gabi. Isang envelope, isang wax seal, kaparehong motif na ngayon ay kumakapit sa kanyang mga ulap. Nilagay niya ang isang kamay sa balikat ni Minji at pinilit ng ngiti na maging kalasag. Ipakaliwanag ko ang security plan, sabi ni Naomi. Lito, dagdagan ang perimeter patrol. Ji-hoon, focus sa mga entry points. I-lock ang lahat ng service entrances. Maglagay ng watch sa bawat van na paparating. Ngunit, bago pa tuluyang magpatupad, may isang resulta ng mga pangyayari na hindi nila inaasahan, ang pagkakatuklas sa sarili. Si Unji, habang naglilinis sa likod, ay nagkakaproblema at biglang nasundo ang dugo sa kanyang damit. Hindi ito isang malubhang pilas na makikita sa mga aksidente ng kusina. Ang kanyang mukha ay nagbago ng masama, ang paghinga niya ay nauudlot. Tinawag agad ang mga nagbabantay at dinala siya sa isang maliit na klinik na itinaas malapit sa service entrance. Trigger warning. Ang sumusunod na eksena ay may temang karahasang sexual at medical na pagsusuri. Kung ito ay nakaka-trigger, maaari kayong huminto at maghanap ng suporta. Ang script ay nagpapakita ng isang fictionalized na pangyayari na ini-integrate batay sa pamagat. Ang mga medical na pahayag ay inilahad bilang obserbasyon ng isang doktor at hindi bilang definitive na diagnosis. Para sa mga nangangailangan ng tulong, ilalagay sa description ang mga resources at hotline. Sa loob ng klinik, liwanag na fluorescent ang naglalarawan ng mga linya sa kisame. Si Dr. Kim, maliit ang tindig, may nakasulat na badge sa dibdib, ay nagmasid sa mga resulta. Kinuha niya ang history, sinuri ang sugat, at tumingin kay Naomi ng may pag-iingat. May mga indikasyon, sinimulan niya, bumitaw ng maingat na salita. Ayon sa paunang pagsusuri, ang biktima ay hindi pa naging sexual intercourse, na virgin pa siya, subalit may mga palatandaan na may sumubok. Pinilit niyang itama ang tono. Ito ay obserbasyon at kailangan pang konfirma. Hindi pa ito opisyal na pag-uusig, kailangan ng forensic exam at legal process. Sa sandaling iyon, ang silid ay tahimik. Hindi ito basta pangungusap. Ito ay isang batalya ng mga salita, ang salitong virgin at may sumubok ay mabigat na parang mga bato na inilagay sa gitna ng mesa, naghihintay ng pag-ikot. Sa labas ng klinik, ang mga mata ni Naomi ay hindi na kumikislap. May lumang panuntunan siya sa kanyang sarili. Huwag gamitin ang sugat para gumawa ng drama. Gumamit nito para magbigay ng proteksyon.
Ngunit ang personal na koneksyon ay hindi maiiwasan. Ang ritual sa kanyang sariling nakaraan, isang envelope na may seal, ay may kaparehong signature. Ang pagkakapareho ay hindi patunay, ngunit ito ay sapat upang mag-udyok ng aksyon. Unji, sabi ni Naomi sa dahan-dahang tinig, hawak ang kamay ng domestic worker. Makakapanalig ka, tatawagin ko ang abogado, tatawag din kami ng police liaison, huwag kang mag-isa. Unji tumingin, luha na pumipigil sa gilid ng mata. Natakot lang po ako, mahina niyang bulong. Akala ko, hindi ako dapat magreklamo, hindi ako sila. Naomi, sa loob ng sarili niya, ay nakaramdam ng pagkawalang kampi, hindi para sa kanya, ngunit para sa lahat ng mga hindi sila na nagtatapos sa mga sulok. Ang proteksyon ay hindi lamang para sa Minji, ito ay para sa mga nais manatiling hindi napapansin. Maliit man o malaki, ang isang tao ay hindi dapat itaboy sa gilid. Sumunod na mga aksyon, pag-secure ng chain of custody ng tela at mga damit ni Unji, pagpili na hindi tanggalin ang evidence ng walang pulis o forensic, pagkaayos ng isang press control para maiwasang mag-leak, at ang pagpapadala ng mga mensahe sa inner circle na may pakiusap na discretion. Ang legalidad ay isang laro ng tamang pagkakasunod-sunod at si Naomi ay nagplano ng bawat hakbang ng may pagkakabalanse. Habang ginagawa siya ni Naomi, may dumating na mensahe, isang printed na larawan na inabat ni Lito. Ito ay isang Polaroid ng service entrance, isang puting van at ang anino ng isang lalaki na may hawak na envelope. Sa likod ng larawan, may tatak, ang wax seal na parehong motif. Ang envelope ay naglalaman ng ilang piraso ng papel, mga larawan ng isang kabataan, isang crest at isang pangalan na hindi dapat nabanggit. Si Naomi ay nakataas ang kilay. Ang bagay ay hindi lamang threat sa reputasyon ng Park family. Ito ay tumatanggay sa isang mas lumang pinagmulan, isang koneksyon sa kanyang sariling paggabata na kanyang inalis. Hindi kailangan ng salita. Ang mga mata nila ni Woojin nagkita sa isang mahaba at mainit na sandali. Siya ay tahimik. Sa isang kapalitaran kung saan ang salita ay commodity, ang kanyang katahimikan ay naglalaman ng lahat. Estimadong pag-uusap, posible ring pag-apruba, ngunit higit sa lahat, calculus. Ang katahimikan ni Woojin ay parang isang paghinto, hindi nagpapahayag ng emosyon, ngunit nagbabawas ng dami ng tunog sa silid. Si Naomi sa kanyang isip ay may dalawang opsyon. Ilantad ang bahagi ng katotohanan at ilagay si Minji sa linya ng publiko o protektahan ang kasal at harapin ang nakaraan ng pribado pagkatapos. Ang isang paglalantad ay maaaring magdala ng hustisya, mulit magdudulot ng pagkalat ng espekulasyon. Ang pagpili ng proteksyon ay maaaring matakpan ng anino para sa gabing iyon, ngunit pahabain ang panganib. Sa pagnaan na protektahan ng bride, nag-utos si Naomi ng isang maliit na revelasyon, kontroladong disclosure, isang liham sa immediate inner circle na naglalaman ng paunang pahayag. Ang kasa ay aware, may ongoing investigation at ang seremonya ay pupunta pa rin, ngunit may heightened security. Ito ay isang maliit na paglilihim na may katanggap-tanggap na katotohanan, isang taktika upang pigilan ang malawakang kabulukan. Samantala, sa labas ng venue, Ji-hoon at ang kanyang mga tauhan ay nagsisikot sa perimeters. Ilang metro mula sa serbisyo, napansin nila ang puting van na nagparada sa madilim na gilid ng kalsada. Isang lalaki ang bumaba, naglakad patungo sa entrance bilang carrier. Mga kamay may guwantes, mukha nakakap at may hawak na maliit na black folder. Sa isang iglap, ang drone sa itaas ay nagtago at lumipad pababa, parang isang kidlat na nagbabantay. Ji-hoon, tahimik at maayos, ay lumapit. "Hello, mukhang may schedule po ba kayo para sa event na ito?" tanong niya. Ang lalaki ay tumigil, nagbukas ng folder at inilabas ang larawan, isang close-up ng isang sulat na may wax seal at isang pangalang kumakabit sa memory. Nagsusumigaw ang larawan na ito ng nakaraan, isang pahiwatig na hindi palalampasin. "Merely a delivery," sagot ng lalaki, tinig niya mababa, kahit na ito ay para sa mga taong makakaintindi. Ji-hoon ay nagkibit balikat, napagmasdan ang wax seal at tumingin pabalik sa van. May iba pa palang nakikinig. Ang malinaw na mensahe ay hindi sinuyo. Ito ay pahiwatig. At sa isang mundo ng katahimikan, pahiwatig ang lumalakas.
Sa loob ng hall, habang ang mga dekorasyon ay muling inaayos at ang mga bisita ay nagsisimulang dumating, si Naomi ay lumapit sa dressing room ni Minji at hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi kita iiwan, sabi niya, at hindi ito isang pangako, ito ay isang desisyon. Ngunit habang naglalakad sila palabas, may isang maliit na sulat ang dinala kay Naomi, isang black envelope na may malaking wax seal. Hindi ito basta notification, parang isang paanyaya na punong-puno ng panganib. Binuksan niya ito ng may ingat. Sa loob, may isang piraso ng photostat. Litrato ni Naomi noong bata pa, hawak ang parehong crest na nakita niya ng una. Ang punto ng larawan, hindi lang basta pagbabanta ang nakikita sa kasalukuyan, ito ay may kinalaman sa kanyang pinagmulan. Sa paghawak niya ng larawan, may pag-ikot sa loob niya, isang kombinasyon ng pagkilala at takot. Alam niya ang posibilidad na ang nakaraan niya ay hindi lamang isang individual na lumalabas sa gabi, ito ay isang organisadong puwersa na may kasaysayan na naglalakad sa likod ng wax seal. Lumapit si Mrs. Park, malamig ang tingin. Ano ang nasa sulat? Tanong niya, mahigpit na boses. Naomi tumingin sa kanya ni hindi man sinabi ang buong laman. Isang warning, Mrs. Park, may nagbabantang grupo na may old ties. Hindi niya sinabi ang pangalan ng seal, hindi pa oras para ilagay sa harap lahat. Siguraduhin nating hindi makakalabas ang anumang impormasyon, utos ni Mrs. Park. Park, natilang napapangalagaan, hindi lang ang anak, ngunit pati ang kanyang pangalan. Gawin ninyo ang lahat, tanggapin ang anumang gastos. Ang momentum ay nagsimulang mag-igting. Ang mga taohan ay naging mas aktibo. Ang mga ilaw ay nagbigay ng mas malakas na glare. At ang mga piling bisita ay nagtatanong ng hindi malamang tanong. Ang gabi ay nagmistulang magbabaya. Sa isang sandali, si Woojin ay lumapit kay Naomi. Kanyang gloved fingers na kaunat papalapit sa wax seal na hawak niya. Anong plano mo? Tanong niya, malambing ang tono, ngunit may linya ng bakal. Naomi tiningnan ang mukha niya, sinukat ang katahimikan at sinagot. Pipigilan natin ang immediate threat. Sisiguraduhin ko na ligtas si Minji ngayong gabi. Pagkatapos, hahanap tayo ng paraan para harapin ang nakaraan. Woojin ngumiti ng isang bahagyang pagkiling ng ulo, hindi nagpapakita ng emosyon. Proteksyon muna, sabi niya, sagot na puno ng kwentong hindi nabigkas. Ngulit sa likod ng pag-ukit na iyon ay may katotohanang nagmumulto. May isang taong hindi lang nagtatangkang sirain ang seremonya. May mga tao na sumusubok muling itanong ang kabuuan ng pagkatao ni Naomi. May plano silang ilantad ang mismong aspekto ng kanyang pinagmulan at gagamitin ang tawag na Black Maid na parang headline, isang sensasyong hindi nila hiniling. Sa isang mundo na madaling gumuhit ng hatol, ang mga salita ay parang bala. Ang unang parte ng gabi ay nagtapos sa isang maikling katahimikan bago ang storm surge. Ang mga ilaw ay nakatutok sa entablado, ang mga bisita ay nag-aayos, ang mga proteksyon ay nakaposisyon. Ngulit sa labas, sa usok ng kalsada, ang puting van ay dumaan muli at ang isang anino ay bumantay sa mga sulok. Sa isang maliit na mesa malapit sa service entrance, si Naomi umupo ng sandali. Hinipan ang papel na naglalaman ang larawan niya noong bata. Ang kanyang mga daliri ay naaalala ang texture ng seal, hindi lamang isang bagay, nungit semento ng isang pangakong inalay niya sa sarili. Hindi siya magpapahina. Hindi para sa reputasyon lamang, para sa mga taong hindi pinapansin. Sa isang sandaling iyon, may taong lumapit, si Ji-hoon, dala ang isang maliit na gadget at ang resulta ng CCTV enhancement. May nakita kami, aniya, at pinakita ang isang frame. Ang driver ng van, mukha bahagyang nakasilip, may tattoo sa pulso, isang maliit na simbolo na halos hindi nakikita. Pamilyar ba ito sa'yo? Tanong niya. Naomi tumango ng dahan-dahan. Sa pagkakita sa tattoo, ang lahat ng kumpol ng dati niyang alaala ay parang lumabas muna sa isang kastilyo. Hindi pa ako sigurado, sagot niya, pero may possibility. Ito ay galing sa isang grupo na konektado sa aking pamilya. Ang pag-amin na iyon ay hindi isang pagsisiwalat. Ito ay isang paglabas ng sarili sa panganib. Ngunit may bahagi siya ng sarili na hindi na kayang manatiling tahimik. Ang hakbang na ito ay magbubuksan ng maraming pinto, ang ilan sa mabuti, marami sa mas masakit.
Ang unang parte ng gabi ay nagtapos sa isang maikling katahimikan bago ang storm surge. Ang mga ilaw ay nakatutok sa entablado, ang mga bisita ay nag-aayos, ang mga proteksyon ay nakaposisyon. Ngunit, sa labas, sa usok ng kalsada, ang puting van ay dumaan muli at ang isang anino ay bumantay sa mga sulok. Sa isang maliit na mesa malapit sa service entrance, si Naomi umupo ng sandali. Hinipan ang papel na naglalaman ng larawan niya noong bata. Ang kanyang mga daliri ay naaalala ang texture ng seal, hindi lamang isang bagay, nungit semento ng isang pangakong inalay niya sa sarili. Hindi siya magpapahina. Hindi para sa reputasyon lamang, para sa mga taong hindi pinapansin. Sa sandaling iyon, may taong lumapit, si Ji-hoon, dala ang isang maliit na gadget at ang resulta ng CCTV enhancement. May nakita kami, aniya, at pinakita ang isang frame. Ang driver ng van, mukha bahagyang nakasilip, may tattoo sa pulso, isang maliit na simbolo na halos hindi nakikita. Pamilyar ba ito sa'yo? Tanong niya. Naomi tumango ng dahan-dahan. Sa pagkakita sa tattoo, ang lahat ng kumpol ng dati niyang alaala ay parang lumabas muna sa isang kastilyo. Hindi pa ako sigurado, sagot niya, pero may possibility. Ito ay galing sa isang grupo na konektado sa aking pamilya. Ang pag-amin na iyon ay hindi isang pagsisiwalat. Ito ay isang paglabas ng sarili sa panganib. Ngunit may bahagi siya ng sarili na hindi na kayang manatiling tahimik. Ang hakbang na ito ay magbubuksan ng maraming pinto, ang ilan sa mabuti, marami sa mas masakit. Sa labas, ang puting van ay umiikot sa corner, maliit na ilaw na tila nagmamasid sa tining ng gabi. Sa loob ng van, ang driver ay tumango at nilabas ang isang maliit na device, isang radyo. Nagsimula ang komunikasyon. May mga tinig na sumagot, mababa at maingat. May mga plano silang hindi malinaw. Sa parehong oras, sa loob ng hall, si Naomi ay nakatayo, nakatingin sa espasyo kung saan nagaganap ang lahat. Ang kanyang katawan ay nag-aalab sa tensyon, ngunit ang kanyang mukha ay isang maskara ng disiplina. Alam niya na hindi niya kayang maghiwalay ng kanyang trabaho at kanyang nakaraan. Ang dalawang ito ay magdudugtong sa isang pinakamatinding kaguluhan. At sa sandaling iyon, isang maliit na pag-ikot sa loob ng puso niya. Isang desisyon. Hindi niya sasantuhin ang katahimikan ni Woojin, ngulit hindi rin siya maghihintay na siya ang magliligtas lamang. May mga bagay na kailangang itaas at harapin. Ilang araw, ilang gabi, hindi malinaw pa kung paano, ngunit alam niya na simula na ang paggalaw. Ang huling tanaw bago mag-iba ang eksena ay ang mukha ni Woojin, tahimik, nakatingin sa entablado. Ang kanyang mga mata ay parang mga bato sa gabi, hindi nagliliwanag pero hindi rin mawawala. Ang kanyang katahimikan ay hindi pa rin nasusukat, ngunit para kay Naomi, ito ay naging isang bagong bagay na dapat basahin. Sa labas, ang puting van nagpark ng ilang metro palayo. Ang anino ng taong nagmamaneho ay tumingin pataas, at sa sandaling iyon, ang drone sa itaas ay nagbigay ng isang maliit na blink, parang pag-aalinlangan. Ang gabi ay nagsimulang mag-igting at si Naomi ay lumalakad papunta sa mga exit plan na ginawa niya. Nililista ang mga pangalan at numero at pinipilit ang kanyang sarili na manatiling kalmado. Ang unang yugto ng laban ay natapos. Ang ilan sa mga puwersa ay naglatag ng kanilang mga piraso. Ngunit ang laro ay hindi pa tapos. May mga lihim na hindi pa inaalis, mga seal na kailangang buksan, at isang maliit na figure na tinatawag na Unjin na humahawak ng isang piraso ng katotohanan na maaaring mag-angat o magwasak ng dami ng mga buhay. At sa pagitan ng mga ilaw at anino, isang tahimik na tanong ang naiwan. Sino ang susunod na manahimik ang magtatano na hindi ito simpleng banta? Ang tanong ay nananatili sa hangin. Sino ang susunod na manahimik ang magtatano na hindi ito simpleng banta? Ngunit hindi na panahon para sa pag-iisip ng malalim. Gagawin ang mga susunod na galaw. Sa loob ng maliit na command center na inayos ni Naomi sa isang conference room malapit sa service entrance, nakaayos ang mga kagamitan. Laptop na may enhanced CCTV footage, printed frame by frame ng van footage, dalawang telepono na naka-red dial sa police liaison at isang maluwag na Manila folder na puno ng Polaroids at wax-sealed na dokumento. Nakaupo si Naomi, nakayuko, kinakanta bukas ang mga bilang sa isip.
Hindi siya umiyak, gumagana ang utak niya. Bawat minuto ay may katumbas na desisyon. Kunin natin ang lahat ng CCTV mula sa perimeter hanggang sa 2 blokeng palayo. Utos niya habang iniswipe ang isang sequence. I-corroborate natin ang timestamps. Lito, i-secure ang lahat ng potential witnesses, kitchen staff, delivery drivers, kahit yung mga taxi drivers na nakapark sa gilid. Jihun, gusto ko ng eyes on the van driver. Kita natin kung nauulit ang pattern. Jihun tumango, maikli ang kilos niya, rama-ramahin ang kanyang mukha na pinapantigan ng sinseridad. May nakita kami kanina, Miss Naomi. Ang driver may maliit na tattoo sa pulso. Nakita rin namin siyang nagpa-picture sa isang kiosk malapit sa pier kahapon. May isang delivery manifest na may partial name na Hayes, hindi kompleto. Sabi niya, mahinahon. Ang pangalan na iyon ay pumitik sa loob ni Naomi. Hayes, Hai, mga lumang alpabeto ng kanyang pagkabata na hindi niya hinayaan muling pumasok. Hindi ibig sabihin nito agad-agad na katotohanan, ngunit sapat na iyon para gawin ang susunod na hakbang. Habang nagsusuri sila, dumating ang isang maliit na unit ng pulis, ang liaison na ipinatawag ni Naomi mula sa local precinct. Isang babae ang nagpakilalang Inspector Ramirez, maiksi ang buhok, malamig ang tingin at mayroon siyang maliit na notebook na parang sandata. Nakarating sa amin ang report ng injured domestic worker, anunsyo niya. Magbibigay tayo ng formal assistance, kailangan natin ng chain of custody para sa mga physical evidence. Bago pa man maayos ang papel, tumingila si Naomi at tumingin kay Unji. Nakaupo sa gilid ng room, isang komot ang nakalagay sa kanyang balikat. Ang mukha niya ay maputla, may saknong ng takot na hindi maitatago, pero hindi rin katulad ng kompletong pagkatigil. May isang bagay sa mata niya, siya ay simpleng tao na hindi inaasahang mapasama sa gulong ng mga puwersang mas malalaki kaysa sa kanya. Unji, sabi ni Naomi at lumakad papalapit. Kung may kahit anong natandaan mo, mga boses, scent, kulay ng jacket, sabihin mo, lahat ng maliit na bagay mahalaga. Matagal bago sumagat si Unji. May isang lalaki po, mahina. Madilim ang jacket, may guwantes. Hindi ko talaga nakita ang mukha. Kung hindi dahil sa kanyang boses, siguro hindi ko rin napangsin. Binigyan niya ako ng... Nilingon niya ang sobre na naka-wax seal sa mesa. Yon, sinabi niya na gagamitin nila para makuha ng katotohanan. Hindi ko maintindihan noon. Ang salitang katotohanan ay nagmula sa bibig ng isang tao na binibigyan ng pag-asa. Ngunit ang katotohanang iyon ay may bangin na dapat tawirin. Si Naomi ay hindi magpapadala ng moralizing. Kailangan niya ng facts, kailangan niya ng movement. Gumawa ng mabilis na koordinasyon kay Dr. Kim. Huwag mo nang hawakan ng anumang tissue o damit nang walang authorized medical examiner, utos ni Naomi. Ilag natin lahat. Ako na ang bahala sa liaison sa pulis. Habang hinihintay ang forensic team, pinahinga muna nila si Unji sa isang maliit na room. Naiintindihan ni Naomi na ang proteksyon ay hindi lamang pisikal, kailangan din ng emosyonal at praktikal na asistensya. Inilagay niya ang kanyang bisita sa isang sequestered area, nagpa-schedule ng counseling at nagpahayag ng proteksyon para sa employment status ni Unji. Hindi mo kailangang matakot mawala ng trabaho, sinabi niya. Hindi yan ang pag-usapan natin. Card natin ang magtutulong. Sa labas, ang van ay lilipat at lilipat, nag-aabang. Ngunit may isang bagay na bumaliktad sa balangkas ng kanilang plan. Habang papalapit ang gabi, may tumigas na galaw sa loob ng grupo ng mga nagbabantang at mid-level players. Ang mga mensahe nila ay nagiging mas direct. May isang slender envelope na dumating sa desk ng reception, walang pangalan, may tatak na parehong wax seal. Ngunit bukod sa logo, may lamang isang pirasong papel na nakasulat sa isang paraan na parang code. Naomi inilapag ito sa mesa. Isang pattern, bungkal niya, hindi lamang sa paraan ng pagpapadala, kundi sa paraan ng pagkakasulat. Parang ritualized ang approach nila. Gusto nilang magpanukala ng takot. Anong ibig sabihin ng ritualized? Tanong ni Inspector Ramirez. May mga paraan ng pagsulat, mga font na ginagamit nila noon sa mga confidential agreements, paliwanag ni Naomi. At ang wax seal, hindi basta wax, may mixture ng aroma at lino na lumalabas. Ang parehong crest. Gumagamit sila ng heritage symbol na maaaring magpahiwatig ng isang grupo o isang pamilya. Nasa ganoong puno ay naghalo ang pag-aalala ni Naomi. Hindi niya inuuna ang personal, tinutukan niya ang practicalities. Ngunit sa loob niya, may lumang sugat na unti-unting nagbabalik. Hindi pa siya handa para sa kumpletong konfrontasyon.
Ang unang lead ay dumating sa paraang hindi nila inaasahan. Isang delivery driver na na-spot ng isang security guard ang lumabas ng van at tumakbo patungo sa isang alley. Jehun ang napunta sa pursuit kasama ang dalawang security men. Nakita nila ang lalaki na nagtatangkang magtapon ng isang maliit na bag sa basurahan. Pinidal nila siya. May maliit na suntok sa ulo, may palpitasyon. Mulit hindi ito karahasan, ito ay pagtigil sa kaguluhan. Sa labas, may mga printed photos, maliit na USB stick at isang maliit na card. For confirmation only. Wala ng pangalan. Ngunit may clue. Isang impression ng wax seal na nakaanggilin sa isang pirasong ledgers, maliit na scrap na nagpakita ng parehong crest. May 3 pangalan at mga halaga sa tabi, tulad ng mga lumang transaction. Hindi kompleto, ngunit hadlang. Dinala nila ang driver sa isang temporary holding room. Sa ilalim ng interrogatory ng pulis, naninginig ang lalaki. Hindi ako ang nag-order, sabi niya. Nagbayad lang sa akin. Sinabi nila, deliver this to Parkside and make sure the envelope reaches the bride. Sila, hindi ko kilala. Binayaran ako ng cash. Sila'y mabilis. Hindi ko nakita ang mukha nila. Nagbigay lang sila ng code, Black Delivery. Black Delivery, ulit ni Naomi. Ang salita ay parang kubyarto sa hangin. Hindi ito katawa-tawa. Ang phrase ay may dalang paglalagay ng label, isang pahiwatig na may sensasyonal na intensyon. Nakakuha rin kami ng partial fingerprint sa wax seal, dagdag ni Jihun. Hindi pa namin na cross-match, pero may tatak na parang isang old family crest variant. Pagkatapos ng kanilang unang interrogations, nagpasya ang grupo na kailangan nilang pumunta sa isang lugar na lumitaw sa Ledger, isang maliit na warehouse district malapit sa lumang pier. Hindi ito ang pinakaluwalhati, pero ito ang uri ng lugar kung saan nagtatago ang mga bagay na hindi dapat makita. Naomi, alam na delikado ito. Alam din ni Inspector Ramirez, ngunit kailangan makita nila kung totoo ang koneksyon sa wax seal, kung may mga pangalan ba sa ledger na nagpuputol sa tanikala mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan. Magkakaroon ba tayo ng warrant? Tanong ni Ramirez. Kung kailangan, kumuha tayo ng court order, sagot ni Naomi. Pero kailangan muna tayo ng probable cause. Kung may physical evidence na nagtuturo, mas madali ito. Nag-set up sila ng maliit na team, Jihun, Lito, 2 pulis na kasama ng Inspector Ramirez at si Naomi na nagdala ng maliit na flashlight at determination. Hindi nila dinala ang buong entourage, hindi ito oras para sa theatrics. Sa dilim ng pier, naglakad sila patungo sa isang warehouse na may pintuan na bahagyang nakaangkla. May amoy ng dagat at langis. Ang mga crates ay nakastock na parang maliit na hukay ng mga anino. Sa loob, isang maliit na mesa ang masisilayan, mga envelopes, stamps, mga polaroids at may siksik na aklat na naglalaman ng ledger. Habang sinilip ni Naomi, nakita niya ang mga pangalan, mga hindi niya agad makilala, umano, ngunit maraming pahiwatig. Isang listahan ng mga beneficiaries, mga halaga, at mga reference na tila nagpapakita ng isang pattern ng extortion o paying off sa mga family names. Sa ilalim ng isang listahan, nakita niya ang isang piraso ng lumang papel, isang name fragment, H. Hayes. Puso ni Naomi ay parang tinempuhan ng yelo. Hindi pa rin nito pinapatunayan ang pagkasala, ngunit malinaw na may linya na lumalapit sa kanya, hindi lamang sa isang curbside kundi malalim sa istruktura ng mga lumang pamilihan ng kapangyarihan. Habang pinagbubuklod ang mga dokumento, may mahinang tunog sa labas, mga hakbang na mabilis at tiyak, may nagbubukas ng pinto. Hindi katindi ang tunog, ngulit sapat para magbigay alarm. Nagsiina-ina ang mga security. Tila hindi tayo malaya rito, bulong ni Jihun. May isang lalaki na nakasyado, mabilis kumilos at nagnakaw mang isang envelope, isang maiksing palitan ng mga salita at isang suntok na nagpasabog ng kahinaan, hindi isang brutal na away, ngunit sapat para mawala ang ilan sa kanilang target. Habang tumatakot ang lalaki palabas, isang maliit na sasakyan ang naghihintay malapit sa pier. Nakita nila ang tattoo sa pulso, ang maliit na simbolo na nakita nila sa CCTV. Ngunit ang driver ay umalis ng mabilis, hindi nila naabot. Bumalik si Naomi at naupo. Hindi pa tapos, sabi niya. Nagpasalamat tayo sa nakuha natin. May mga datos na maaaring mapa-verify, kailangan natin ng time window.
Sa pagbabalik sa Parkside State, nagpasya silang gawin ang pinakamalinaw na hakbang sa oras, control the narrative. I-save ang reputasyon ni Minji sa pamamagitan ng isang maikli pero malinaw na pahayag para sa mga taong may access. May insidente sa service area, may ongoing investigation, seremonya proceeds under heightened security. We ask for discretion. Ito ang kanilang taktika para maiwasan ang viral leak na magpapalubha sa bagay. Ngulit hindi lahat ay maiiwasan. May isang tabloid editor ang nanggaling ng isang maliit na tip, isang courier na na-hire ng mga nagbabantang grupo at ang kanilang pahayagan ay naghahanda ng isang front page. Lahat ay maaaring mag-viral kung walang kontrol. Si Mrs. Park ay nangingit-ngit sa galit. Dapat ay walang magiging katotohanan tungkol sa amin sa umaga. Sabi niya, halatang nagbabanta ng legal na aksyon. Sakupin ninyo ang lahat ng channels. Naomi alam ang limitasyon ng proteksyon sa isang mundo na umiikot ang social media sa mabilisang paghusga. Ang pinakamagandang sandata nila ay panahon, katumpakan at empathy. Hindi simpleng spin, ito ay integridad. Sa dressing room, nagpa-practice sila ng maliit na contingency, isang micro-ceremony para sa unang bahagi ng programa, ang civil rights na posibleng mapa-substitute sa mas maliit na venue sa loob ng hotel kung may magbanta. Nag-set kayo ng emergency protocol, signal code para sa bride at isang black door exit para sa mga VIP. Ang lahat ay ginawa para i-minimize ang exposure. Ngunit ang gabi ay nagdala ng isa pang twist, isang leak mula sa loob ng kanilang inner circle. Isang cryptic text ang dumating sa telepono ni Naomi. Hindi mo maiiwasan kung ang tanikala ay nasa loob. Hindi malinaw ang ibig sabihin, ngunit malinaw na may mga taong nagbabantang mas nagtataglay ng impormasyon kaysa sa kanilang iniisip. Nag-alinlangan si Naomi. Sino ang kanyang mapagkakatiwalaan? Sa isang mundo ng serbisyo at propesyon, ang pagkakatiwalaan ay dapat pagtrabahuhan. Ngulit may mga sandali, ang paglalagay ng tiwala ay dapat at takdang na parang silid ng delikasiya. Nang dumating ang gabi ng kasal, ang sala ay puno ng mga ilaw at mga tinig na nagbubunyi. Ang entablado ay may kumikinang na chandelier at ang scent ng sesame mula sa catering ay naghalo sa bango ng orchids. Ang mga bisita ay may mga mata na naglalakad sa pagitan ng ganda at curiosity. May mga kamay na nag-aayos ng mga huling detalye. Ngunit may nakatagong tensyon, mga mata na sumusukat ng pag-ikot ng sandali. Si Minji ay nakaayos sa bridal room, nalapit sa salamin. Ang kanyang mga mata ay pula pa rin ng pagod, pero may determinasyon. Kung sino man ang nagpanukala nito, sinabi niya kay Naomi, hindi natin sila papayagan na sirain ang gabi namin. Naomi, hawak ang kamay niya. Hindi kita iiwan. Pipigilan natin ang kahit anong paglabas. Sa kabilang dulo, si Woojin ay nakaupo sa isang table ng VIP. Tahimik pa rin siya, hindi nagbibigay ng emosyonal na commentary. Ngunit may dawa siya. His security detail was augmented, his team monitored external comms, and a discreet line to the corporate legal counsel was open. He had not spoken much, his silence was a pressure, but his actions mattered. Hindi niya sinasalaysay ang damdamin niya sa salita, pinapakita niya ito sa paraan ng pag-protect. Marahil iyon ang pinaka-controversial na elemento ng gabi, Woojin's silence, isang katahimikan na mabigat at komplikado. Para sa ilan, ito ay hindi sapat na empathy. Para sa iba, ito ay cold calculation. Pero sa mundo ng modo, ang katahimikan ay maaaring maging left hand of power, nagpapakita ng kontrol at hindi nagpapakita ng kahinaan. Naomi ay nakakita ng ibang kahulugan. Ito'y pagkakataon. Kung ang kanyang boss ay hindi magsasalita, maaaring mas malaki ang espasyo para sa kanya na gumawa ng tamang bagay. Habang nagsisimula ang seremonya, may lumipad na maliit na drone overhead. Hindi ang kanilang security drone, ngunit isang rogue unit. Isang maliliit na larawan ang ipinapadala papunta sa social media. Close-up ng isang brown wrapper na may wax seal at may isang caption na sensational. Maraming tumingin, maraming nag-scroll. Si Naomi ay dumampi ang puso. Ito ang uri ng exposure na sila'y takot na mangyari. Ngunit hindi sila nagpadala ng takot. Sa gitna ng seremonya, isang signal ang ipinadala sa staff.
Itigil ang seremonya at ilipat ang ritual sa isang private suite. Ito'y hindi sa pilitang pag-urong, ito ay proteksyon. Si Mrs. Park sa harap ng mga bisita napailing. Ano ang nangyayari? Tanong ng isa sa mga matataas na bisita. Si Naomi na nakahawak kay Minji gumawa ng maliit na announcement. Due to an ongoing security matter, we will proceed with a more private ceremony. We ask for discretion and understanding. Ang salita ay maikli, malinaw. Ito ang controlled disclosure na pinaghandaan nila, tama at walang sensationalization. Ang mga bisita ay nagulat, pero marahil ay nakarelieve din na hindi ang drama ang ipapalabas. Sa labas, ang puting van ay nakita papalabas muli. Ang CCTV team ay naka-standby. Sa labas ng venue, isang grupo ang lumapit, mga lalaki na tila mga mid-level operatives. May maliit na commotion. Ang lead operative ay tinangka pa ring magpakawala ng envelope papunta sa reception desk. Ngunit hindi ito nakatawid. Jihoon at Lito were at the exact point to intercept. Nang akhir niya ay binuksan nila ang envelope, may isang printed set ng photos at isang attached USB stick, parehong nilalayon upang i-leak. Habang hinuhukay si Jihoon sa loob ng envelope, may isang figure na lumita sa gilid, si driver mula sa van. Siya ay ilang metro lang ang layo. Hindi siya maglabas ng malaking salita, ngunit nakikita ni Naomi ang pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi ito ang mastermind, siya ay courier. Anong sinabi mo ng una? Mahinang tanong ni Naomi sa driver kapag naipit na siya. Sino ang nagbayad sa iyo? Hindi siya ganap na sumagot, ngunit pagkakaroon ng couriers at mid-level players ay nagsasabi ng isang bagay, may gibang utak sa likod. Doon, sa gilid ng kalsada, may isang maikling kumpol ng tao ang nagtalumpati. May kamera ang isang paparazzi. Isang maliit na feed ang nagpapakita ng partial images. Ngulit dahil sa mabilis na action ng security team, ang digital release ay na-capture, ngulit hindi sa kabuuan. Ang kontrol na ginawa ni Naomi ay natalo ang pinakamagaspang na hanggaran ng mga nagbabantang manonood. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumapit mula sa tent, Woojin. Tahimik siyang naglakad, lumapit kay Naomi at walang dramang sinabi niya, "Good call." Isang maliit na salita. Hindi ito saves face, mas kaunting salita. Ngunit sa mata ni Naomi, ito ang pinakamalaking pagsang-ayon. Ito ay silent endorsement. Hindi niya sinasambit ang pagdadalamhati ng damdamin. Ngunit ang mga galaw niya, pag-utos sa sariling security na dagdagan ng protection kay Unji at ang pagsigurado ng forensic exam ang nagpahayag ng kanyang paninindigan. Sa ibang lugar, habang tumutuloy ang seremonyang inilipat sa private suite, may isang gumuhit na plano na maglalantad ng higit pang skandal. Isang external website ang naghahanda ng malakihang leak. Mulit dahil sa mabilis na pagpapadala ng counter-information, isang joint statement mula kay Naomi at sa Park family nagkaroon ng friction. Ang control of narrative ay nagbigay kay Naomi ng sandata na kailangan niyang bantayan. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa pakikipaglaban. May isa pang pagtatangka. Isang manlalaro ng online content ang nag-upload ng isang set ng photos ng Unji na may caption na sensational. Marami ang nag-share. Ang momentum patungo sa tabloid fever ay nagiging isang tsunami. Ngunit dahil sa advanced legal contact mula kay Woojin, hindi nagsasalita pero tumatawag sa mga tamang tao, ang mga platforms ay pinilitang tanggalin ang content sa takdang oras. Hindi ito ganap na pag-expunge, ngunit sapat na para mabagal ang paggalat. Sa huling mahagi ng gabi, may isang pagtatalo sa parking lot. Ang courier at isang mid-level operative ay mahahadlang ni Jihoon at Lito. May mga salita, may takbo. Sa isang iglap, may isang flare ng violence. Ngunit walang masangbago. Isang maliit na kargada ng dawag ang napunit. Hindi perpekto, ngunit mabisang hindi mapahamak ang bride. Pagkatapos ng insidente, ang forensic team ay nag-report pabalik. Karamihan ng physical evidence ni Unji ay maayos na nakapreserve. May mga fiber analysis, DNA swabs at paunang opinyon ni Dr. Kim. Sinabi niya sa isang documented statement. Ayon sa initial examination, may mga palatanda ang nagpapahiwatig ng attempted penetration at habang ang biktima ay ayon sa history, hindi pa nagkaroon ng consensual intercourse, ang mga palatandang ito ay dapat pang ma-validate sa mas detalyadong forensic examination. Ang bagay na ito ay hindi isang konklusyon, kundi isang preliminary observation. Dapat isagawa ang full forensic protocol at legal investigation.
Ang statement ni Dr. Kim ay maingat. Hindi ito akusasyon. Ito ay isang pahiwatig na ang isang krimen ay maaaring naitala. Kailangan ng hustisya. Si Naomi ay nagbigay ng kopya ng statement sa pulis at ipinafile bilang bahagi ng ongoing case report. Hindi siya naglalabas ng public diagnosis, sineseryoso niya ang salita ni Dr. Kim at ginamit niya ito upang linawin ang legal route. Sa parehong oras, may isang pagtuklas. Ang ledger na nakuha mula sa warehouse ay naglalaman ng mga names na tumutukoy sa ilang mid-level names sa local business network, mga pangalan na maaaring tumanggap ng payments. Hindi nito pinatotoan ang criminal culpability sa mga pangalan na nasa listahan, pero nagbibigay ito ng lead. Si Naomi ay tumunog ng 2 tawag sa isang old contact, isang legal counsel at isang investigative journalist, hindi para i-publicize ang story, ngunit para ma-follow up sa mga lead. Gusto ko ng discreet background checks, sinabi niya. Huwag nating itong i-press sa tabloid, kailangan din natin protektahan ang biktima. Minsan, ang pinakamaliliit na acts ay may pinakamalaking pagkakabunga. Ang pagkatiyak na ang Unji ay nakakakuha ng counseling, na ang kanyang employer ay nakasecure at may legal shelter, at na ang chain of custody ay mananatiling intact. Ito ang mga bagay na tunay mong magtataguyod ng hustisya sa huling takbo nito. 3:03, isang araw pagkatapos ng kasal na natuloy sa isang mas maingat na format sa loob ng hotel, isang bagong dokumento ang lumitaw. May isang letterhead mula sa isang maliit na law firm na nagpapahiwatig ng isang ultimatum. Ito ay gawa ng isang mid-level lawyer na inihire ng mga nagbabantang grupo para mag-pressure. Ngunit sa ilalim ng malamig na letra, may isang note na naglalaman ng isang pahiwatig ng lumang koneksyon. Hayes Family Ledger, reconciliation required. Naomi ay tumingin sa sulat. Muli, may linya na nag-uugnay sa kanya sa mga lumang transaksyon. Ang nagpakalat ng mga dokumento ay malikot at may malalim na background. Hindi sila basta-basta nasosolve sa isang gabi. Ngunit, may isang bagay na malinaw. Ang network ay may roots. Ang pinakamadali lamang, may isang lumang relative kay Naomi na hindi niya nakikita sa loob ng mahabang panahon. Isang relative na maaaring may hawak ng lumang seal. Ngunit, hindi ito agad katotohanan. At hindi nila dapat galawin ang pinakamalalim na hukay ng walang pag-iingat. Naomi tumigil at huminga. Hindi namin ito tatapos ngayon, sabi niya sa sarili, ngunit sisimulan namin. 3:03. Sa pagdaan ng mga linggo, may mga legal maneuvers na ginawa. May mga sapinas, may mga anonymous tip-offs, may mga press inquiries na kanilang pinigilan o pinanagot sa legal channels. May mga taong dala para ma-interview, mga courier, mga delivery men, mga mid-level operators. Ilan sa kanila ang nagsabing sila'y binayaran, ilan ang umiayak sa pagkalito. Walang nagsasabing ang mastermind. Ngunit may isang maliit na chain na lumilitaw, isang grupo na ginagamit ang wax seal bilang intimidation tactic, isang grupo na pumipili ng mga target na may malalaking reputasyon at maruruming nakaraan, at isang grupo na madalas kumikita sa pamamagitan ng extortion at blackmail. Sa kabila ng lahat, may panalo si Naomi. Unji ay lumalakas. Matapos ang forensic exam at counseling, siya ay muling bumalik sa trabaho, sa isang estado na mas protektado, sa ilalim ng kanilang corporate protection program. Siya ay nagbigay ng statement sa pulisya. Hindi siya naging mukha ng sensational headline. Siya ay isa sa mga taong binalak nilang protektahan. Si Minji at ang Park family ay nagpatuloy. Sa labas, may mga ripple ng damage sa image, pero hindi ito kumalat sa paraan na sinaspekulate ng mga nagbabantang. Ito ay politika ng pagprotekta at ng mabilis na aksyon. Si Naomi ay muling nag-ayos ng mga events, ngulit may bago siyang approach. Hindi na lamang diskarte ng aesthetics, kundi ng legal safeguarding. Ang kanyang kumpanya ay nag-adopt ng bagong protocol para sa mga high-risk events. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nag-resolve. Maraming tanong ang nananatili. Sino ang mastermind? Ano ang totoong kahalagahan ng wax seal? Ano ang ugnayan nito sa nakaraan ni Naomi? May mga pangalan na lumitaw sa ledger, mga pangalan na bumalik sa lumang pamilihan. Ngunit may isa pang bagay na mas mahalaga. Naomi ay hindi na lamang nagtatayo ng imahen para sa iba. Siya ay nagsimulang magtayo ng isang imahen para sa sarili. Isang imahen hindi batay sa perfection, kundi sa proteksyon, sa pagdadala ng dignidad sa mga hindi pinapansin.
Isang gabing malamig, nanatili siya mag-isa sa Parkside State, lumabas siya sa labas at tumingin sa kalangitan. May liwanag ang mga poste, may amoy ng dagat. Sa mesa sa loob ng reception desk, nakapatong ang wax seal. Hindi tinanggihan, ngunit iniwan lamang. Siya ay nakahawak sa maliit na piraso ng papel na nagpapakita ng kanyang larawan bilang bata. Hawak ang crest. Hindi siya umiyak. Nag-alay siya ng katahimikan at pagkatapos ay naglakad siya palayo. Sa kanyang paglalakad, may isang maliit na tapik sa balikat niya. Si Woojin ang nasa likod niya. Tahimik, walang maraming salita, pero ang pagkilos niya ay may bigat. Hinawakan niya ang kamay niya ng sandali at sa isang mahinang tono sinabi, "I will cover the legal expenses." Hindi ito malakas na pangako. Ito ay isang simpleng desisyon. Hindi siya tumayo sa entablado at gumawa ng malakihang pahayag. Ngulit ang kanyang aksyon ay mas malakas kaysa maraming salita. Hindi sinuob ang katahimikan, ginamit niya ito bilang paraan upang tumulong sa may kapangyarihan, sa paraang hindi niya pinapabor ang sarili. "Salamat," mahina ang sagot ni Naomi. Hindi kailangan ng mas maraming salita. Hindi rin niya kailangan ang anumang salaysay. Ang ginawa ni Woojin ay isang maliit na tulong sa malaking laban. Hindi kompleto ang hustisya, ngunit may linya ng proteksyon. Mga linggo matapos ang insidente, may isang court hearing na naganap. Ang driver ay sinampahan ng preliminary charges bilang courier ng possible extortion materials. Ang mid-level operative ay inaresto, ngunit hindi nahahawi ang mastermind. Ang mga names sa ledger ay sinimula ng mga sapinas. Ilang suspects ang nagpaliwanag. Ilan nagpahayag ng mga uncertain ties. May small victories, may mga dead ends. Ngunit ang pattern ay nagsimula ng lumiwanag. Ngunit higit sa lahat, may isang pangyayaring naging malinaw kay Naomi. Ang labanan ay hindi para lamang sa kanya o sa Park family. Ito ay laban para sa mga taong hindi pinapansin, para kay Eunji at sa iba pang domestic workers na posibleng maging target ng exploitative tactics. Para sa mga biktima na tahimik na hindi nagkakaroon ng boses dahil sa takot o kakulangan ng resources. Si Naomi ay hindi perpekto, ngunit nagpasya siyang gamitin ang kanyang posisyon para ipaglaban ang mga walang kalaban-laban. Sa isang maliit na event na inorganisa para magbigay ng suporta sa mga domestic worker, si Naomi ay nagbigay ng isang makling pahayag. Hindi ito isang sermon, ito ay isang tawag na praktikal. "Hindi lang ako organizer," sabi niya. "Ako rin ay isang taong nakaranas ng mga bagay na ginagawang maliit ang tao. Hindi nating gagawin na maging maliit ang mga tao." Maraming umiyak sa loob ng room, may mga hindi kilalang mukha, may mga kamay na dumampi sa kanya. Ang support network na binuo niya ay hindi perpekto, ngunit ito ay nagsisimula. Hindi naglaon, isang bagong lead ang nagpakita. Isang small-time collector na nasangkot ay nagbigay ng testimony na may isang lumang account na pumapasok, isang pangalan na hindi pa rin malinaw. Ngunit isang detalye ang nagpaigting. Ang wax seal na ginamit sa mga envelopes ay hindi isang family crest lamang. Ito ay isang variant na ginamit ng isang lumang ring of associates na nag-operate noong ilang dekada na ang nakalipas. Ang kanilang modus operandi, intimidate sa pamamagitan ng paglalatala at paggamit ng old reputational fear. Kung walang conclusive evidence, sila ay nakatanim sa ambiguity at ito ay kanilang pinakamalakas na sandata. Ngulit ang bagay na naiba sa kasong ito, may isang taong lumabas at nagkwento. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Rosa, isang retiradong seamstress at naging labasmano sa lumang poso ng nakaraan ay lumapit kay Naomi. "Alam ko ang wax seal na yan," sabi niya habang may hawak na maliit na kahon ng lumang thread. "Noong bata ka, may isang nag-iwan sa amin ng isang crest, pero hindi ito para sa lahat. Hindi malinaw ang lahat ng detalye, ngunit may pahiwatig. Ang mga lumang family artifacts ay maaaring naibenta o naipamigay at ang mingling ng mga artifacts sa mga modern na scheme ay nagbigay ng pagkakataon sa mga opportunists." Para kay Naomi, ang piraso ng kahon na ito, mga thread at memorya ay nagbigay ng humanization sa isang bagay na una niyang kinikilala bilang simbolo ng luho at pamiminsala. Ang wax seal ay hindi lamang simbolo ng power. Ito ay piraso ng kasaysayan na maaaring maggamit sa maling paraan. At iyon ang tunay na problema, ang abandonment ng social accountability na nagbibigay ng espasyo sa exploitation. Sa huling kabanata ng kanilang pagsubok, may isang gabi na ang mga resulta ay hindi naging panghuli.
May mga arrest, may mga legal steps, ngunit ang mastermind ay nananatiling anino. Ngunit may isang maliit na tagumpay. Ang initial leverage ng mga nagbabantang grupo ay nabawasan. Ang mga courier ay natigil. May mga mid-level operators na nagbigay ng information out of fear or plea bargain. May mga pangalang lumabas, mga local fixers, mga debt collectors, ilang moderates. May ring na hindi kumpleto, ngulit lumiliwanag. Sa isang maagang umaga, si Naomi ay nagpunta sa lumang park sa tabi ng dagat. Nakatayo siya sa harap ng isang pader na may graffiti at hinawi ang hangin. Ang kanyang mga daliri ay may bakas ng tinta ng mga dokumento. Hindi siya perpekto. Nagkaroon siya ng sandaling pagdududa. Pero alam niya na ang kanyang desisyon ay tama. Protektahan ang vulnerable at habulin ang hustisya ayon sa proseso. Hindi siya tumama ng sensational headlines. Hindi niya ginamit ang trauma para sa fame. Siya ay nagtrabaho ng tahimik at matiyaga. Sa bandang dulo, may isang maliit na pagbisita kay Unji. Nakita niyang nagtatanghal si Unji ng maliit na ngiti, matibay ngulit may lungkot pa rin. Salamat, sabi ni Unji, mahina pero totoo. Hindi ko inasahang maraming tao ang tutulong. Ngunit hindi ito ang huling laban, sagot ni Naomi, pero hindi ka nag-isa. At doon nagtatapos ang kanilang karapatan sa pansamantala. Hindi perpekto, hindi kompleto, ngunit may direksyon. May mga puwersa na nagtatago pa rin sa dilim, ngunit may liwanag na naiwan. Ang wax seal ay naiwan sa mesa, di tinanggihan, ngunit inihatid naman sa mga tamang kamay para maimbestigahan. May mga pangalan sa ledger na hindi pa na-expose. May mga court cases na nagpapatuloy. Ngunit para sa sandali, may katahimikan. At may panibagong tungkulin. Sa pag-alis ni Naomi mula sa Parkside State, siya ay tumigil sa hagdanan at huminga ng malalim. Ang gabi ay tahimik, may half-open na pinto sa likod niya, ang simbolo ng isang daan na binubuksan. Hindi lahat ng lihim ay nabunyag, hindi lahat ng gawa ay naparusahan. Ngulit isang maliit na bahagi ng hustisya ay naunang lumabas. At ang pinakamasakit na bagay ay nagiging mas malinaw. Hindi sapat ang katahimikan o salita lamang. Dapat may aksyon at katapatan. Sa huling pagtingin, si Woojin ay naroon muli, nakatayo sa linyang ilan ng mga ilaw, tahimik. Minsan ang katahimikan ang tumatawag ng pinakamalalim na atensyon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya sinabi ang marami, hindi niya kailangan. Ang kanyang katahimikan ay naging bahagi ng story, ng kanyang maliit na gawa, pagpopondo sa legal defense, pag-secure ng forensic exam, at personal na protection para kay Unji ay nagsalaysay ng ibang uri ng manindigan. Sa bandang dulo, may isang pagbisita kay Unji. Nakita niyang nagtatanhal si Unji ng maliit na ngiti, matibay ngulit may lungkot pa rin. Salamat, sabi ni Unji, mahina pero totoo. Hindi ko inasahang maraming tao ang tutulong. Ngunit hindi ito ang huling laban, sagot ni Naomi, pero hindi ka nag-isa. At doon nagtatapos ang kanilang karapatan sa pansamantala, hindi perpekto, hindi kompleto, ngunit may direksyon. May mga puwersa na nagtatago pa rin sa dilim, ngunit may liwanag na naiwan. Ang wax seal ay naiwan sa mesa, di tinanggihan, ngunit inihatid naman sa mga tamang kamay para maimbestigahan. May mga pangalan sa ledger na hindi pa na-expose. May mga court cases na nagpapatuloy. Ngunit para sa sandali, may katahimikan. At may panibagong tungkulin. Sa pag-alis ni Naomi mula sa Parkside State, siya ay tumigil sa hagdanan at huminga ng malalim. Ang gabi ay tahimik, may half-open na pinto sa likod niya, ang simbolo ng isang daan na binubuksan. Hindi lahat ng lihim ay nabunyag, hindi lahat ng gawa ay naparusahan. Ngunit isang maliit na bahagi ng hustisya ay naunang lumabas. At ang pinakamasakit na bagay ay nagiging mas malinaw. Hindi sapat ang katahimikan o salita lamang. Dapat may aksyon at katapatan. Sa huling pagtingin, si Woojin ay naroon muli, nakatayo sa linyang ilan ng mga ilaw, tahimik. Minsan, ang katahimikan ang tumatawag ng pinakamalalim na atensyon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na sinabi ang marami, hindi niya kailangan. Ang kanyang katahimikan ay naging bahagi ng story, ng kanyang maliit na gawa, pagpopondo sa legal defense, pag-secure ng forensic exam, at personal na protection para kay Unji ay nagsalaysay ng ibang uri ng manindigan. Naglakad si Naomi palabas ng glass doors. Sa kanyang bulsa ay may maliit na piraso ng lumang larawan. Siya noong bata pa,
Hawak ang crest. Hindi niya ito itinapon. Hindi niya ito itinago. Ginamit niya ito bilang isang map, paalala ng kanyang pinagdaanan at ng magiging landas. Ang pinto ay bahagyang bukas. May malamig na hangin. Hindi lahat ng tanong ay nasagot. Hindi lahat ng muka ay naparusa. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi niya hayaan ang katahimikan at takot ang manalo. Hindi niyang hayaan ang mga hindi pinapansin ay manahimik para sa takot. Sa pagtatapos, sa mahina at dakilang gabi, may naglalakad na isang babae sa ilaw ng kalye, si Naomi Hayes, at ang kanyang anino ay humahaba. Sa likod niya, sa loob ng Parkside State, ang wax seal ay nakalatag sa isang maliit na table, tanda ng isang laban na patuloy. Sa harap niya, ang daan ay nakabukas. Hindi malinaw kung saan ito magtatapos. Ngulit alam niya ang kailangan niyang gawin. Panindigan, harapin ang nakaraan, protektahan ang mga hindi kayang magtanggol sa sarili. At sa labas ng katahimikan, may isang bagong paggalaw. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit konting empathy para sa mga biktima o pag-unawa sa kahalagahan ng proteksyon at due process, i-share ang video na ito para maabot ang iba. Sa description ng video, makikita ninyo ang trigger warning at mga links sa local support resources at hotlines para sa mga nangangailangan ng tulong. Maraming salamat sa panonood, manatiling mapagbantay, manindigan para sa mga walang tinig, at huwag hayaang maging usok ang katotohanan.